Muli ay pasasalamat at papuri sa ating Panginoon sa magandang umaga na pinagkaloob niya sa atin. At higit sa lahat, sa bagong taon, di ba? So, Happy New Year sa bawat isa sa atin. Ika nga, di ba, ang bagong taon ay ito ay ating mga bagong pagkakataon. Diba? Sa mga bagong hamon sa ating buhay. Pero, syempre, diba, kahit ano pang mga hamon sa buhay natin, alam naman natin na pagkasama natin ng ating Panginoon, walang imposible. Diba? So, bago tayo magsimula sa isang leksyonaryo ulit sa umagang ito ay manalangin tayo. Aming Panginoong nasa langit, nagpapasalamat po kami sa inyo, Lord, sa muli ay mabiyayang umaga na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagkakataong ito, aming Ama, na muli niyo po kaming pinagsama kahit digitally, Lord God, upang mapag-usapan, mapag-aralan ng inyong mga salita at upang patuloy po ito, aming Ama, na magbigay ng kalakasan sa pang-araw-araw na pamumuhay dito, Lord God. Muli, aming Ama, nagpapasalamat po kami sa inyo sa patuloy na biyaya, Lord God. So, ayun nga po, maraming salamat muli sa pag-tune in, sa pagkikinig o sa panonood ng ating early morning devotion dito sa St. Paul United Methodist Church, no? So, ang pagbabasihan natin sa umagang ito ng ating pag-aaralan ay mula sa mga awit, diba? Chapter 27, ng kabanata 27, talata 4 hanggang 9. So, magbabasa tayo mula sa Mabuting Biblia. Mabuting balita. Ayan. Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hiniling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at dooy humingi sa kanya ng patnubay. Di ba mga kapatid, napakasimple at napakaiksi kumbaga ng ating leksyonaryo ngayon, pero kumbaga ito yung on point, 'di ba, no? So, ang panalangin kasi dito ni David sa ating binasa na ito ay gusto niya, 'di ba? Hangarin, isa lamang ang kanyang hangarin. So, panalangin ko rin sa bawat isa sa atin na nawa ito ating naisin sa bawat isa sa atin. Alam ko naman lahat tayo, 'di ba? So, ito rin ang actually na pinupurso natin sa ating buhay Kristiyano. Totoo naman kasi, 'di ba, na masaya mamuhay ng payapa, yung wala kang inaalala, 'di ba? Parang worry-free ka nga ang iyong buhay. At higit sa lahat, kasi alam mo kung bakit worry-free ang iyong pamumuhay, alam mo na may makakapitan ka or malalapitan ka sa oras ng pangangailangan, 'di ba? Ang tumira sa bahay ng Panginoon dito ay hindi nangangahulugan nakatira ka sa simbahan o sa anumang gusali o sa anumang praise of worship, ika nga, 'di ba? Hindi ito isang physical na lugar. So, ganito na tayo ay alam natin na kasama natin, na nararanasan natin yung pag-ibig tsaka yung biyaya ng Panginoong Diyos. Kasi nabubuhay tayo, di ba, na naayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Yung mga ginagawa natin, di ba, ang ginagawa natin ay, ang nais natin palagi ay magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Sumunod naman doon yung upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan. So, again, ang kagandahan na ito ay hindi physical, 'di ba? Hindi yung nakikita na makikita natin yung aura ng ating Panginoon. Ang kagandahan na ito ay it's God's character. Ang kanyang character, ang kanyang grace, ang kabutihan ng Diyos ang nagdudulot ng matinding kasiyahan sa atin, sa bawat isa sa atin na namumuhay na ika nga ay naaayon sa gustuhan ng ating Panginoon. So, anong pinaka-core message kumbaga natin binasa mga kapatid? Ito ay prioritizing God. So, parang it's about wanting God Himself, di ba, sa Panginoon, na siya ang ating ultimate goal. Hindi lamang yung kung ano yung nabibigay ng Panginoon sa atin, yung ating kalusugan, yung ating mga pagpapalang financial, ganyan. Kundi ang kanyang presensya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kumbaga, yun ang dapat na naisin natin sa araw-araw. So, ito yung hamon sa ating gubangan sa bagong taon na ito, no? Kilalanin natin ang ating sarili. Kumbaga, kilalanin natin higit sa lahat ang isang bagay, yung pinaka-priority natin, which is, di ba, yun nga, is prioritizing God. Mabuhay tayo, araw-araw. We seek God's heart. We seek God's grace
at patuloy tayong mamuhay tayo ng patuloy na nabibigay ng kapurihan at pasasalamat sa ating Panginoong Hesus. So, ang aking panalangin sa bawat isa sa atin ngayong 2026 ay patuloy tayong kalugdan ng Panginoon, patuloy tayong bigyan ng biyaya at patuloy tayong magbigay ng kapurihan at pasasalamat sa ating Panginoong Hesus. So, bago tayo maghiwa-hiwalay, ay samahan niyo ako sa panalangin. Lord God, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Lord. Patuloy ka po namin, Lord, na ini-invite sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa panibagong taon na aming Ama na pinagkaloob niyo sa amin. Binigyan niyo po kami ng panibagong chance upang mabago kung ano man aming Ama ang mga pamumuhay, ang mga uri ng pamumuhay namin ng hindi naayon sa inyong kagustuhan, Lord. Lord, linisin niyo po aming mga puso, aming mga isipan, o aming Ama, at patuloy po kaming magpuri sa inyo, Lord. Patuloy kaming maglingkod sa inyo, aming Ama, at patuloy po kami, aming Ama, na maging huwaran sa aming mga kapwa, Lord, na patuloy po kaming mabuhay, patuloy po namin naisin o aming Ama na kayo maging prioridad sa aming buhay sa taong ito at sa mga darating na mga araw, aming Ama, hanggang sa kahuli-hulihang araw ng aming mga buhay, aming Ama, Lord God. Naway patuloy po kami o aming Ama na makamtan namin ang inyong biyaya, ang inyong pagpapala at inyong pagmamahal, Lord God. Patawarin niyo kami sa aming mga naging kasalanan, Lord, at kayo po ang manguna sa buhay ng bawat isa sa amin sa taong ito, sa araw-araw o aming Ama, sa lahat ng mga desisyon, mga sasabihin namin o aming Ama, nawang aming ibigkasin ng mga salita o aming Ama ay nagmumula sa inyo. Muli po, Lord, inapatuloy kami nagpapasalamat, nagpupuri sa inyo, aming Ama, sa inyo walang hanggang kabutihan sa bawat isa sa amin o aming Ama, Lord. Ito nga po aming panalangin at hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.